po ang aming kagalakan, mga minamahal at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kami po ay nakarating sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At talagang totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon ng banal na gawain sa lugar nito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na mga minamahal, dahil kanina nagbiyahe po kami, talagang malakas ang ulan. Yan po sa Skyway, mga minamahal, talagang malakas ang ulan at hindi pwedeng magmadali ng mga pagmamaneho ko, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Akala po kasi namin nag-adjust po ng gawain, mga minamahal sa lugar na ito. Hallelujah, praise the Lord. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kahit sa panaginip, mga minamahal, iniisip ko lang mga minamahal, saan kaya yung sa tanong sa iyo pinagpala na bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung last po, nagdiwang po ng church anniversary po sa lugar na ito. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon at kami po ay narito mga minamahal sa pag-iingat din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po sa ating pagbibigay po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Na sa atin po na narito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po, kahit ako mga minamahal, wala akong masabi mga minamahal, dahil ang lugar na ito ay totoong ibinigay ng Diyos ang pagpapala, mga minamahal. Alam ko po dito, marami tayong ilipatan mga pinagdarausan ng ating mga banal na gawain, mga minamahal. Nandiyan ang mga pagsisikap sa first prayer ng ating dearly beloved parents in the Lord, sa mga manggagawa na na-assign po sa lugar na ito, mga minamahal, hindi biro ng pag-aasikaso, mga minamahal. Pero kung paano po natin ibinabahagi, kung paano natin ibinibigay ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po na dati ay hindi marunong magtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di natin alam ang tunay na kahulugan. Bakit tayo magbibigay sa gawain ng Diyos? Bakit tayo magbibigay ng ikapo at handog sa gawain ng Diyos? Tayo nagtatrabaho, naghahanap buhay, pinaghihirapan natin ang ating mga pinagtatrabahuhan, mga minamahal, para tayo ay magkamit o magkaroon ng pinansyal, mga minamahal. Pero ang Biblia, itunuro sa atin ng ating dearly beloved parents of the Lord, na pag tayo ay nagbigay sa gawain ng Diyos, ang ating kaluluwa na payat, ito ay patatabain ng ating pinakamamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. At sabi ng Biblia, maging ang mga dumidinig, yung mga nangangaral, yung mga nagpapaliwanag, o yung nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, na itinuro sa atin, mga minamahal, ng tamang proseso ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, tamang pagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, pati po sila ay pinagpapala ng Diyos. Amen ba? Everybody say praise the Lord. Minsan, tayo mga kapatiran, alam ko po, mga kapatiran, pag nakita natin ng mga manggagawa, inisip natin, mahal na Panginoon, sana dumating ang pagpapala sa akin para naman ang mga manggagawa ay mayroong masarap na makain. May ganun po ba na nananalangin? Amen ba? Ang mga manggagawa, mahal na Panginoon, nawa, sila po ay patuloy na magustusan ng pangangailangan. Kasi nasa Biblia po yun, mga minamahal. Sabi ng Proverbs chapter 11, verse 25, the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Mga minamahal, dahil sa pagpapaliwanag o dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos na itinuro, unang ipinangaral ng ating mga magulang sa mga Panginoon. Amen? Pinagpala tayo ng mga Panginoon dahil sa kanilang mga pangangaral, mga minamahal. Tayo na po ngayon ang nagtatamasa ng mga biyaya at mga pagbabala. Dahil magsabi ng praise the Lord. Sabi niyan, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Amen po ba? Amen. At ang siyang dumidilig ay madidilig din. Everybody say praise the Lord. Kaya kung makita natin, mga pinagpapala ng Diyos, dahil tayo mismo ang patunay na tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Ako po, mga minamahal, sa totoo lang, iniisip ko lang, mahal na Panginoon, kailan kaya ako makakatayo na merong LED sa likod? Ito po, ngayon.
yung prayer, tinugon ng mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord! Dati, tarpulin lang, mga minamahal. Ngayon, pinagpala ng Diyos na kahit hindi po, mga minamahal. Amen? Prayer lang yun. Ngayon, tinupad na ng mahal na Panginoon. Kaya sabi nga kanina, ang mga panalangin natin noon, nakakala natin ay walang tugon, ngayon, ibinigay na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Mga minamahal, dahil sa ating matapat na pagbibigay, matapat na ating pagsunod sa kalooban ng mahal ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kasi sabi ng Biblia, yung matagal nating mga panalangin, sa mga unang mga Kristiyan at mananampalataya, mga minamahal, ang kanilang ibinigay sa gawain ng Diyos, lalo sa ating mga magulang sa Panginoon, hindi natin mababayaran, hindi natin matutumbasan. Amen? Dahil ang kalakip ng kanilang mga gawang sakripisyo, tayo naman naging bunga para naman pagpalain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2, patuloy ang basa po diyan. Ang sabi diyan, mga minamahal, at mangyayari kung iyong dinigding masikap ang tinig ng Panginoong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Everybody say, praise the Lord. Dati, mahirap ang buhay natin, may sakit karamdaman, wala ng pag-asa, pero nung ating mapakinggan ang pangangaral ng salita ng mga napagtuturo sa atin ng mga magulang natin sa mahal na Panginoon, dati inisip natin, ang mga tumatayo dito, ng mga nagpapatuto ay binabayaran. Amen. Sabi ko, magastos ng maraming pera para masabi lang na sila ay maraming membro, pero di nila alam, dahil sa matapat at marugdog na panalangin ng mga tao ng Diyos. Amen? At sabi ng praise the Lord, sabi niyan, kung masikap daw nating didinggin ang mga utos ng malapangon at ating isasagawa, hindi lang dito sa bansang Pilipinas tayo nakilala, kundi sa buong mundo kilala ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ng mga pinagpala ang mga anak ng Diyos. Sabi ng verse 2, at lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Umabot po ba ang pagpapala sa atin? Dati nagpapaypay po tayo, mga minamahal. Ngayon, namamaluktot tayo dahil sa lamig ng ating pinagdadausan na gawain, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dati nainitan tayo. Amen ba? Ngayon, parang gusto na natin maglatag ng igaan dahil sa lamig, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Dati pinagpapawisan tayo. Ngayon, mukhang di natin tayo pinagpapawisan, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Palampakan natin ang mahal na Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, hininig na natin, pinakinggan natin, at hindi lang natin pinakinggan, kundi ginanap natin ang utos sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, dumating sa atin ang pagpapala at umabot sa atin ang pagpapala. Dapat sabi ng praise the Lord, kaya sa ating mga baguhan, mga minamahal dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, dati po talagang hirap ang buhay ng mga mananampalataya. Pero nung sinubukan nilang magbigay sa gawain ng Diyos, sinunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord, meron atang kapatiran, sabi niya, nangaral, mga minamahal, nagpaliwanag sa pagbibigay. Ang sabi ng paliwanag sa pagbibigay, mga minamahal, kung meron kang 1 milyon, ibigay mo ang para sa Diyos. Amen ba? Amen. Hingin na ng amen natin, mga minamahal. Sabi ng kapatiran, grabe naman si brother, napaliwanag 1 milyon. Ni 5 piso nga, wala ako. Diba, nandun yung isang pagkaalinlangan. Pero pinakita ng mahal na Panginoon na siya ay buhay at makapangyarihang Diyos. Sabi nga ng ating parents in the Lord, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi mahirap na Diyos. Mahirap po ba ang Diyos natin? Hindi. Dumanas siya, mga minamahal, sabi niya, sige nga, kung totoo. Kapag ako nagkaroon ng 1 milyon, bibigay ko ng 200,000 para sa gawain. Mga minamahal, yung kanyang beloved husband, ito po ay retired na pulis, mga minamahal. At yung kanyang ATM, ipinasok niya doon sa machine. Sabi niya, kung totoo ang Diyos, kung totoo ang Diyos, pagpapalain ako sa araw na ito. Nung paglagay niya nung ATM niya sa machine, mga minamahal, paglabas, nakita niya resibo.
Nakita niya, 7 digit. Tama po ba, 7 digit? Nakita niya, 1 million. Sabi niya, kung nagdadalawang ano lang siya, baka malabo lang yung mata niya. Inulit niya. 1, 2, 3. Pagdating ng pang-apat, pinabasa niya na doon sa guard. Sabi niya, guard, totoo ba to? Na 1 million talaga yung laman? Eh sabi niya, paano magkakaroon ng 1 million yung ATM niya? Eh, ang mababa lang yung tinatanggap ng kanyang beloved husband. Pero ang Diyos natin, mabuti at mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ngayon, pag may napapaliwanag na pagbibigay, sabi niya, dapat hindi ka mag-alinlangan. Dahil ang pagbibigay, ito ang susi ng pagpapala. Kakanyang naramdaman mo, magbabago ang buhay mo, magpapalain ka ng Diyos, tatawagin ka ng anak ng Diyos, may kagalakan, may kapayapaan ka pa. Akit anong laki o halaga o yaman meron ka sa mundo ito. Pag wala kayong kaligtasan, wala kang kapayapaan, kagalakan, wala, useless ang pagkayamanan mo. Amen? Pero pag pinagpala ka ng Diyos, ibinibigay mo para sa Diyos, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang binibigay ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Kasi sabi niya, mahal na Panginoon, ibibigay ko para sa gawain mo. O yun, binigay niya para sa gawain ng mahal na Panginoon. Dati, tumutulong ang kanyang bubong. Ngayon, eto na ang kanilang tahanan ng kabinangan. Ganon magpala ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Lucas 6:8, magbigay kayo at kayo bibigyan. Hindi sinabi ng Biblia, pag nagbigay kayo, maghihirap kayo o mawawalan kayo. Kung sinabi ng Biblia, pag nagbigay kayo, pagpapalain kayo ng mahal ng Panginoon. At pag sabi ng praise the Lord, dito sa lugar natin, pinagpala, libre. Sabi nila, libre. Amen ba? Pero nagbabayad tayo ng kuryente. Amen? Sinong gagamitin? Kapag hindi kayo nagbigay ng ikapatondok sa gawain ng mahal ng Panginoon, baka babalik tayo sa pamaypay. Amen ba? Dahil pag sabi ng praise the Lord, palapakan natin ng mahal ng Panginoon. Magustusan ang mga kailangan ng gawain ng mahal ng Panginoon. Sabi nga ng ating dearly beloved noble pastor, dahil isang araw, hindi natin kakayanin ubusin ang pagpapala ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Bakit? Pag tayo nagbigay, ibinabalik ng Diyos ang pagpapala sa atin. Paano tayo maubusan, mga minamahal? Amen? Pag nagbigay ka ng unting pagpapala. Kaya mga Kristiyano, pag nagbigay, sobra-sobra sa eksakto. Bakit? Dahil pagtapos silang magbigay, ibinabalik ng Diyos higit pa sa kanilang inaasahan na pagpapala. Palapakan natin ang malapakinahan. At pag sabi ng praise the Lord, dati, manggagawa, ito totoo, dati manggagawa, kumakain ng metal. Kami po, totoo, metal bus ng kamote, metal bus ng kawayan, metal bus ng saluyot. Sa kabakan na malapakan ngayon, nagpe-metal bus pa rin naman kami. Pero minsan, kumakain na rin kami sa Jollibee, sa McDo. Pero mas marami po rin yung metal. Amen? Everybody say praise. Sabi nga, ang gulay pampahaba ng buhay. Ang pagbibigay, para higit at higit kang pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay hindi nagbigay, ang Diyos din hindi magbigay ng pagpapala. Pero tandaan po natin, tapat ang Diyos na nangangako. Kapag tayo sumunod, ibinigay natin ang para sa Diyos, tandaan natin, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Sabi naman ng Panginoon, God shall supply all your needs according to His riches and glory. Napahaba na po ata ako, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Manalangin po sa ating pagbibigay, ating beloved Brother Rudy. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Eddie Boy. Manalang. Tayo po mga kapatid ko yung manalangin sa ating pong ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. O dakilang napagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon natin po, mahal na Panginoon na lahat ng iyong mga anak sa oras nito. Upang ipagkaloob po namin, mahal na Panginoon ay kasampung bahagi at tandaw. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon sa pangunang dalangin ng aming magulang sa iyo, ay patuloy kong idinadalangin ang lahat ng aming mga kapatid. Sa kanilang mga anak buhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, patuloy mo po, mahal na Panginoon, buksan ng iyong lulungan. Diyos sa kalimitan at iguhos mo po, mahal na Panginoon, sa kanilang pagpapala sa lahat ng mga anak mo, upang patuloy nilang magamit, mahal na Panginoon, sa banal mo pong gawain ito. At kaya hindi naman, mahal na Panginoon, sa aming mga kapatid, kapatid mo ang kanilang kalagayan, dahil sa kahirapan sa buhay na ito'y halos di makapagbigay.
Sino may pagkaluban mo po, Ama, ng magandang hanap buhay. Upang sa mga susunod mong gawain sila patuloy mong magamit din naman at sa aming mga kapatid na mga datihan at baguhan na may mga katanungan at pag-alinlangan, buksan mo po ang mga kanilang mga puso at kaisipan at ipaunawa mo na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala at natong nakataas po ang aming mga kamay, basbasan mo po mga Panginoon ang lahat ng mga biyaya at pagpapalang ito at ibalik mo ng siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang aming samang dalangin sa Panginoon dalangin ang aming magulang sa iyo sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Praise the Lord.